What's up at welcome sa Pochoklak. Sa channel po na ito, mahilig akong sumuri ng mga relo ng mga kilalang personalidad at magbigay sa inyo ng mas abot kaya na alternatibo. Kung sakaling gusto nyong gayahin ang kanilang estilo at makakatulong po yan sa inyo, lalong-lalo na kung idol nyo po sila. Sa video na to, titingin po tayo ng mga sample ng mga relo ng mga pinuno ng simbahan. Una po ang leader ng Catholic Church, si Pope Leo XIV. Pangalawa po, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, aka COGIC, si Pastor Apollo Kibuloy. At pangatlo, ang pinuno at founder ng Jesus is Lord Church, si Brother Eddie Villanueva. Bago po tayo magsimula, wrist check po muna. Suot ko ngayon ang relo na Odyssey mula sa Pinoy na brand na Argos. Re-reviewin ko po ang relo na ito. Antabayanan nyo po yan para mapanood nyo ang video pagka-release. Please subscribe to the channel and hit the bell icon. Bukod po dyan, shout out po kay Madam Jing Linero at Nanet Edilon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Dito po sa relo ni Pope Leo XIV, actually nakita ko na po yan in a prior video. At ang kailangan po nating tingnan ng mga katangian niya ay yung strap niya na kulay itim. Tapos dito po yung case niya kulay itim din, and then yung bezel niya parang kulay pula po, no? At medyo matching sa kanyang attire. At dahil sa mga katangian na yan, tingin ko this is a Wenger, the 7223X. Hindi na po ako nagsabi na Wenger 7223X po ang relo na ito. Kasi po nung na-appoint si Pope Leo XIV as the Pope, tiningnan na po ng mga watch enthusiasts kung anong relo niya. And so, ito po ang naging kanilang parang halos unanimous, no, na decision. Or at least a majority of watch enthusiasts thought na itong relo na ito yan. Kaya basehan din po yan ng aking naging research, no. So, ang Wenger po na tatak, na-mention ko na rin in the prior video na mas kilala po sila for their Swiss knives. Pero when it comes to watches, matibay din naman po ang gawa nila. I've held some in hand. At I think this is good value for money, especially kung important po sa inyo na nakalagay na Swiss made on the dial, no. So these watches do qualify as Swiss made, no, technically speaking. Although ang relo po na ito, hindi ko na po nakikita yan masyado sa secondary market and discontinued na po ang relo na ito. So you will not find it in the catalog of Wenger. Ang latest po na basihan ko ng market value ng relo na ito ay isang katulad na relo pero white yung dial niya na nabenta po sa eBay for $285. At sa currency po natin, yan ay pumapatak ng mga 16,300 pesos. So dahil po hindi na available ang relo na ito, kailangan po natin mag-isip ng alternative kung gusto nyo pong gayahin ang estilo ni Pope Leo XIV. At ang naisip ko pong alternative ay ang Orient Big Mako, the one with the red bezel, no, and the black rubber strap. So ang relo po na ito retails for 22,200 pesos, pero naka-sale po yan. So 17,760 na lang sa website ng @Tokyo. Link in the description po kung interesado ko yung bilhin yung relo na yan. Napili ko po ang relo na ito dahil sa pula na bezel. Yan po ang primary na reason. And yung rubber strap niya na kulay itim po, no? At bukod po dyan, itim din yung dial. Ang key concession lang, iba yung kulay ng case kasi silver tone na po ito rather than the black doon po sa Wenger ni Pope Leo XIV. Bukod po dyan, I think this watch, yung Orient, is better in all aspects. Design, specifications, the movement inside. I think it's a better watch than the watch of Pope Leo XIV. Kaya medyo may kamahalan din po, no, when you look at the last sale value of the Wenger for an equivalent model. Pero I think po, hindi kayo magkakamali sa Orient. Ang Orient po is sister company of Seiko, and they make pretty good watches. Na-recommend ko na po ang Orient before as an affordable alternative, lalong-lalo na po yung Bambino, no? And I think the Big Mako is no different, especially considering this price point. Dito po tayo kay COGIC leader, no? Pastor Apollo Kibuloy. Ang kailangan po nating tingnan dito, yung kulay po ng case niya na parang rose gold tone po. And then
you look at the upper left portion of the dial, parang may makikita kayong pattern, no? Parang butas po siya or skeletonized. Bukod po dyan, at the 6 o'clock and 9 positions, meron pong sub-dials at meron pong pushers sa gilid nung case, no? Beside the crown. At dahil sa mga katangian na yan, tingin ko this is a Zenith, no? The El Primero Chronomaster Open Grande Date Moon and Sun Phase. Ang relo po na ito, medyo malaki po ang sukat at 45 millimeters. At tingin ko po yan ay dahil sa maraming display sa dial na ito. So, mapapansin nyo, ang relo po na ito, ito ang tinatawag na open heart, wherein nakikita nyo po yung kalamnan ng relo, but only a specific portion of the watch. No? Mapapansin nyo po, yung date niya, malaki din ang display at meron pang moon and sun phase. Kaya kung mahalaga po sa inyo na malaman nyo kung anong itsura ng buwan pagsapit ng gabi, maganda po ang relo na ito. So, ang Zenith po, na-mention ko na before, especially the El Primero range, magkadikit po ang history nito sa history ng Daytona. Although mas sumikat yung Daytona, ang Daytona in fact used El Primero movements at a certain point po, no, in their history for specific references. So ang relo po na ito has already been discontinued, but on the secondary market nakikita ko po yan ng hanggang $20,000 US. Yan po ay nasa mga 1.17 million pesos plus shipping, taxes and duties pa, kasi wala ako nakikita na equivalent nito sa Philippine market. So, when it comes to the alternative, ang napili ko po ay ang Seagull 1963, the bronze version in the 38 millimeter size, no. So, ang Seagull po is a Chinese brand, although nung ginawa po ang brand na ito nung 1955 sa Tianjin, no. They at some point bought a Swiss movement, no, the Venus movement, if I'm not mistaken. They used that as the basis po ng kanilang mga Seagull na movements. At ang Seagull na movement po, kilala po yan pagdating sa paggawa ng mga affordable mechanical chronographs. Kasi ang chronograph po, no, na-mention ko na in prior videos, ang key functionality po niyan, timer, at normally 2 or 3 ang sub-dial. At mahirap po at mahal gawin ang movement na yan. Yung mga entry level po na mechanical chronograph movements outside of the Seagull movement, sobrang mahal na po, no? Pero ang relo po na ito, kaya ako napili dahil sa kulay ng case niya, bronze. Hindi siya rose gold katulad nung sa Zenith ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Pero I think it's close enough para ma-achieve nyo yung look na ganun. Bukod po dyan, chronograph ito, tapos visible din yung movement sa likod ng relo, no? And it's something na, lalo kung bago pa lang po kayo sa mechanical watches, ma-appreciate nyo kung paano nag-work. And there's beauty in that. Although hindi po siya super well finished katulad ng mga high-end na mga models, I think it's good enough. So ang relo po na ito normally sells for 29,200 pesos on Seagull's website. Link in the description. Pero I think on sale po yan, no? So less 2,000 pesos pa kung bibilhin nyo po ngayon. Word of caution lang po sa relo na ito. As far as I know, disposable po yung movement sa loob kasi mas mahal pa na ipagawa ito sa watchmaker kumpara sa bumili na lang kayo ng panibagong movement, no. Kaya kung bibili niyo po ang relo na ito, if you don't really need the chronograph functionality, I suggest na hinay-hinay lang po sa paggamit. Dito po sa relo ni Sibak, Bro Eddie Villanueva, ang kailangan po nating tingnan dito yung hugis ng case, no. Pati yung bezel niya na nagiging hugis television. Sa gilid po ng case, makita nyo parang may mga nakausli. Integrated yung bracelet niya. At yung kulay po ng dial, tingnan natin na parang kulay blue. And then, not sure po kung mababago ng YouTube compression, but on the dial, parang meron pong pattern na horizontal lines, no. At dahil sa mga katangian niya, tingin ko this is a Patek Philippe Nautilus, the 5711A. Para po sa mga madalas manood ng channel ko, no, mga video sa channel ko, baka nagsasawa na po kayo sa Nautilus. But this is a really highly sought after watch, no. Not only in the Philippines but also in other countries, no. Talagang patok na patok ang Nautilus, kaya hindi po kayo makakakita niyan anywhere. Gustong-gusto ko po yung flexibility ng relo na ito. Nauna lang po ang Royal Oak ng konting panahon kumpara sa Nautilus. But nung nagsisimula po ako sa watch collecting, naisip ko, mas gusto ko yung design ng Royal Oak. But as I grew into the hobby, mas tipo ko na po yung design ng Nautilus. Pero
malayong-malayo pa po yan sa journey ko bilang watch collector. Ang Patek Philippe po, even just the brand, no, yung entry-level models, they remain a grail for me. So, ambition ko po yan. Pero ang relo po na ito, reasonably, hindi nyo po yan makikita sa mga store ng Patek Philippe. Kaya you would have to look at the secondary market kung saan ang mga relo po na ganito, minsan binibenta for up to 7 million pesos. At siguro dito sa picture, no, na pinapakita natin, napakaswerte po ng mga nabinabasbasan ng isang kamay na merong Nautilus 5711A, no? Lalo na napaka-rare po ng modelo na ito. So, in terms of the alternative, ang naisip ko po ay ang Nevada Grenchen, the F77 with the blue dial, no? So, kaya ako po pinili ang relo na ito. Yung case shape niya, halos pareho. Tapos, yung integrated bracelet, the color on the dial na kulay blue po. And I really like the look of this watch. Although mahal po siya, 89,000 yan I think on chronicle.ph, no, you can check that out. I think may mga physical stores sila. You would just have to inquire. Pero ang brand po na Nevada Grenchen is the first time, no, na I'm featuring this brand on this channel. Ang brand po nito founded in 1926. So luma na siya pero nung 20th century lang po siya nagsimula. At ang relo po na ito or ang brand po na ito, na-close po siya nung 1970s because of the quartz crisis. Pero na-revive po siya nung 2018. And since that time, marami pong watch enthusiasts na nag-flock and have supported this brand, no? Although in the country kasi, in the Philippines, medyo may kamahalan siya. I still think it's a good alternative, no? Halos ma-exhaust ko na po yung listahan ng mga alternative for the Nautilus. And every day, I have to find new ones kasi yun nga, patok na patok kasi ang relo na ito. And so, I think this watch, the Nevada Grenchen F77 in blue, is so well loved by the watch enthusiast community na kung meron po kayong bandwidth or meron po kayong extra na pera at ayaw nyong gumastos ng 7 million, mas mura pa rin naman po ang 89,000 pesos kaysa 7 million pesos na nasa pulso ni Bro Eddie Villanueva. Ayun! Nakita na natin ang Wenger ni Pope Leo XIV. Nakita na rin po natin ang Zenith Chronomaster ni Pastor Apollo Kibuloy. At nakita na rin po natin ang Patek Philippe Nautilus 5711A ni Brother Eddie Villanueva. Sa tatlong relong yan po, ang pinaka-paborito ko yung Nautilus. Yan po ay dahil sa timeless na style nito, pati nung 1970s po. It was one of the watches that saved the Swiss watchmakers alongside the Audemars Piguet Royal Oak. At bukod po dyan, napaka-classy po ng dating ng relo na ito. It can fit any situation, formal occasions, casual occasions, you name it. Doon naman po tayo sa mga alternative. Pinaka-paborito ko po yung Seagull. At this price point po, and being able to see the movement inside the watch, pag tiningnan nyo po ang case back, ma-appreciate nyo po ang mechanical watches even more. At kung nagsisimula pa lang kayo sa watch collecting at wala po kayong relo na chronograph ang complication at gusto nyo po mechanical rather than mecha quartz or quartz chronograph, magandang choice po ang Seagull na ito. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba pong inyong opinion, kung tingin nyo merong ibang relo na mas angkop bilang alternatibo, let me know in the comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang episode na to, please hit the like button. At kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, mahilig po kayo sa mga relo, gusto nyo manood ng watch reviews, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Yun lang po. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!